Hi guys! Good morning! So, for today's video, flex ko sa inyo itong aming ilan sa mga bagong mother tree ng Giant Jujube. So, dahil medyo nag-busy tayo itong nakaraang araw, hindi ko na napuntahan and hindi ko na i-flex itong mga Jujubes natin. So, ngayon siya guys ay meron ng malalaking bunga. So, ito ay binalutan ni Alvin nung isang araw. Pakita ko sa inyo. Hi guys! So, dahil nga nagre-relocate kami ng nursery dito sa Rosario. So, yung iba nating mga mother trees ay hindi siya nag-survive nung transplant namin siya. So, sumulo yung ibabang part niya, pero yung pataas niya namatay na. So, dahil nga malaki na yung kanyang puno. So, yan siya guys. Malago na siya. So, ang bilis lang niya lumago. So, yung ginagawa lang namin para lumago siya, tanggalan nyo yung mga dulo. Ayan. Tanggalan yung mga dulo. Para magsanga-sanga siya. May mga malalaki na siyang bunga. So guys, kapag hindi nyo siya binalutan, ganito yung mangyayari sa kanya. Ayan. Nadideform siya, natutusok siya ng fruit flies. So yun yung iba nating jujube fruit. So eto nga, ayan. May insekto sa loob. So parang mas maganda pa rin ibalot ay ang plastic ng yelo. Para sa akin guys. So tinry lang naman namin ito. Siguro kaya nagkaganito dahil na rin sa tusok ng fruit fly, napapasok pa rin siya dahil may butas dito sa taas. So guys, ipapakita ko naman sa inyo yung aming mga available na with fruits na. So guys, hindi ibig sabihin na may fruit na ito ay makaka-harvest na kayo ng malalaking bunga ng jujube. So, lagi ko sinasabi, focus nyo muna yung pagpapalaki ng puno para maka-harvest kayo ng malalaking bunga. So, hindi kasi kaya ng puno niya na mag-provide ng malaking bunga kasi maliit pa lang siya guys. So, may naging buyer nga kami na nag-rant sa social media dahil ang liit daw ng bunga ng kanyang jujube. So, tingnan nyo naman muna yung puno. Tapos, tingnan nyo din kung yung mga factors na nakaka-apekto sa paglaki ng kanyang bunga. Dapat ay siya ay nasa full sunlight, walang shade. Para sa amin, experience namin sa pagpapalaki ng jujube, kailangan wala siyang nakaka-shade sa kanya para mas malalaki yung kanyang bunga. Tsaka mas matitigas yung kanyang puno. Pag kasi kanlong siya, so sa experience namin, nung naglagay kami ng ilang jujube na nasa kanlong, lambutin yung kanyang puno, hindi siya matigas. So, kailangan talaga nasa full sun siya. Ayan. So, guys, every time nire-remind ko para hindi ma-outgrow ng rootstock ang inyong grafted plant. Puputulin nyo yan. Eto, matitinik yan, guys. Tingnan nyo, guys. Oh. Ilang days. Eto guys, almost a week akong hindi nagpunta dito. Hindi kami nakakapunta dito. Tingnan nyo naman, ang bilis niyang lumaki. Ayan yung rootstock. So, kailangan niyang putulin. Ayan. Yung mga sample na jujube natin. So, this one is 1.5. Tingnan nyo, ang lalaki na ng bunga guys. Oh. So, ilang days kami hindi pumunta. Mga more than 1 week. And ulan lang yung nakakadilig sa kanya. Ito naman yung mga bagong graph. Yung iba meron na ding sulay. So guys, ito naman yung mga rootstock natin. Kung follower ko kayo, so may mga rootstock tayo na kinukuha dun sa tabi ng aming bahay. So, pinuputol namin yung pinaka-ugat niya na ano na siya sa lupa. Sa ganito, dikit kapit na siya sa lupa. So, kailangan nyo muna siyang i-repat sa mas malaking lalagyan bago nyo ilagyan ng graft. Ayan, so, yun na yung mga buwan, mga suloy niya ulit. Bilis lang yung sumuloy, hindi pati siya maselan. Ito naman yung mga nasa mga bago nating replant. Pero tanggalan ko lang siya ng sulod. Yung
yung mga dulo niya. Ayan siya guys. Red guavas. Ayan, meron dito red guava. Ito yung ating mga bagong draft na juju. Ayan, double rootstock ng Miyazaki. Ito naman, yung iba't ibang, ang tawag daw nila dito is, ano ba yun? Nakalimutan ko kung anong tawag nila sa gantong style ng pagpapalaki ng puno na may iba't ibang klase ng mangga. So yan siya guys. Ito naman ang aming kiat-kiat. Yan siya guys. See you lang guys. Bye!